ang pinakamatindi ko rin na daanan, yung doon sa Abu Sayyaf. Saan lugar? Yung sa Puno Muhaji. Puno Muhaji. Yung sa Basilan. Anong year? 2000. So, third SRB ka pa rin? 19 company na ako noon, under pa rin ng third SRB. 19 company. Pakwento mo naman, sir, anong nangyari? Sinong nagdala sa inyo? Ang nagdala sa amin noon, ang CEO namin noon, ang battalion commander, kasi noon, nung operasyon na yun talaga, di ba yung ano na yun, ni presidente natin noon, si Erap. Pinapanaman sila ng ano yung pinapasok lahat ng kampo noon ng mga Mayalep, ang Abu Sayyaf, di ba, pinapapasok yung lahat ni ano yung basta yung buong Mindanao noon, pinano yun ni Presidente Erap noon. Ngayon, di lakad kami. Paglakad namin, hanggang nakarating kami doon sa may kampo na nung Abu Sayyaf. Ikaw yung, nung time na yan, ano yung ranggo mo na, master? Ano yung... Staff Sergeant na ako noon. Ikaw na yung Platoon Sergeant? Platoon Sergeant na ako noon. Ikaw na nagdala? Kasi sa ano namin, sa kumpanya, 3 platoon lang kami. Ako nagdala nung isang platoon, Staff Sergeant na ako. Tapos yung isa, yung si Lieutenant Jessa. Yung isa, sino ba yung ano noon? Basta 3 platoon kami. Pero yung battalion operation noon. Okay. Battalion operation. Battalion commander ng sino time eh? Si Major Caldeyo ba? Para si Major Caldeyo yung ano namin noon eh. Ngayon, ang nangyari doon, nung malapit na kami doon sa ano, sa kampo, siguro ang distance namin mga 150 meters na lang. Tumawag ngayon yung 1st Division. Samantalang linakad namin yun ng 2 araw. Pinapababa kami ng 1st Division, yung tropa, para mas mag-command conference. Pero sinagot yun noon ni Major Caldeyo na sir, nandito na, ano na kami sir, nasa ang distance namin sir sa kalaban, mga 150 meters na lang. Ngayon, bakit hindi na namin sir iiwanan? Sabi niya, kasi nandito na kami. Di, ginawa talaga nun, tinuloy-tuloy namin na. Kasi bakit bababa pa naman command conference lang na nandun na nga sa ano, area. Mabuti sana kung lalakarin mo lang ng half day lang, pwede pa siguro yun para sa command conference. Babalik. Eh, linakad namin ng 2 araw, pagkatapos mababalikin kami para mag-command conference lang yung ano. O, di talaga yun na gusto siya, ano. Sabi niya, kung gusto mo, sir, pagbaba na lang namin. Di tuloy-tuloy. Kinabukasan, di move na kami naman ng ano, nung mga madaling araw. Kasi gusto namin madikitan na yung ano, kampo. Ngayon, nung madikitan na namin, yung kampo, ngayon, ang ano doon, talagang medyo, medyo umautak din talaga yung mga Abu Sayyaf kasi mula doon sa perimeter nila, mga 10 meters yun yung lahat ng kahoy doon, pinutol yun. Pinutol, ano yun, virgin forest yun, pero yung sa palibot nila, yung na possible na daanan, pinutol nila lahat yun. Para kung sa ano, kitang-kita nila yung kalaban. Mali, kita nila kayo? Oo, kita kami. Di, karoon na nangyari. Sige, nung pagkaano namin, pasok-pasok na kami ngayon. Dandahan? Dandang. Problema, may mga sniper pala. Pag, nakita kaagad kami, kasi unang-una nga, may mga ano pala yun, may mga, tapos na yung tumbok namin, may post na doon.
ako, yung platoon ko, tumakbo na ako sa kaliwa. Pagtakbo ko sa kaliwa, sa kaliwa, kasi yung dalawa kong team, bawat team noon may 60. Saka ayun pala, pag ano ko pala doon, sumunod lang sa akin, yung dalawang gunner, tapos yung team leader, saka yung dalawang, bali one team lang nakasunod sa akin. Sino yung team leader mo, Mr.? Si yung Sergeant Calaros ang team leader ko noon. Ako section leader ako noon eh. Akala ko, yung ibang yung pati nung sinano, nagsunod sa akin kasi nakita na inabulan namin yung para bali yung sa kaliwa na yun. Sila pinuputokan dito sa kanan. Ako, takbo na ako kasi may daanan dito sa kaliwa, takbo na ako dito sa kaliwa. Ngayon, pagdating doon sa dulo, na siguro mga takbo namin ng mga 50 meters, nandun na ngayon yung post na yung 50 caliber sa 60 naka-mount. Ngayon, pagdating namin doon, sabi ko, ngayon ang ginawa ko, yung sa post, yung ganito lang butas. Talang silip lang talaga kasi may barricade na sila eh. Yun ang ginawa ko, yung nandoon sa post, na doon sa taas wala makaano kasi nung bago pa lang nakapasok doon, ay pinutukan ko yung dalawa kong gunner, sabi sa akin, Master, paano ito paputukin na? Tatawag ako na, yung dalawa kong gunner, hindi mapaputok yung 60, kinuha ko muna, ako paputok, sabi ko, ganito halika. Tinira ko ng tinira yun, yung post nila, nung 60. Pero kitang-kita yun. O, kita talaga, ngayon, hindi makaporma ngayon yung doon, yung gunner. Tapos yung isa naman, kinuha ko rin niya, kasi may mga bago pa, mga private pa noon eh. Di talaga makapaputok, kinuha ko pa rin, tapos ako naman nakaputok ulit, saka ko binigay sa kanila. O, sabi ko, sige, yung paputokin nyo, tatatakbo ako. Takbo ako sa taas. Diba, pala, yung pag doon, hindi abante kami. Ngayon, yung isang doon, yung mahabang buhok, yung sabi na yung may mga anting-anting na yung sa Abu Sayyaf. Yun ang tumira yung sa mga nawundid namin. So may wounded na kayo? O, siya lang nasa labas, yung isa na yun, yung Abu Sayyaf na nandun paikot-ikot na yung mahabang buhok. Ngayon, pagdating doon sa akin, nung distance namin, siguro 9 meters, mga 10 meters lang siguro. Pero pagkita namin, yung mga anahaw din, mga kahoy. Pero high ground konti sila? May... High ground konti sila? Ang ganito distance na ang posisyon namin, no? Dito sila, nandito kami. Talang-talo kami sa sa posisyon. Ngayon, nung period, mayroong konting kusaan, mayroong konting, pagkapunta sa kalagitnaan, may konting patag, na yung niladaanan lang nila, doon lang patakbo-takbo yung yung mabang buko na ngayon, kasi may anting-anting nga daw eh. Ayun, nagtaka rin ako sa sarili ko na, nag-draw kami noong na yun, tumakbo sa akin yung may anting-anting na yun. Talaga putukan kami, tigisang magasin talaga, harapan talaga. Ako nun, hindi ako mahiling magtago. Hindi ako nun nagtatago. Ako nun, nung bawat encounter ko nun, hindi ako nagtatago. Sabi ko, wala mo na akong anting-anting. Pero kaya sabi ko nga, akala siguro nung na yun, may anting-anting din ako. Kasi yung bala, nakikita ko, doon sa harap ko rin bumabagsak. Siya din, di rin ko rin talagang yung katawan palagi yung target ko eh. Sabi ko, hindi rin batumba-tumba. Sabi ko, ganun. Pero natatamaan? Natatamaan talaga. Pero si Aman, pinupunta ka din ako, ang bala niya, sa harapan ko lang bumabagsak. Kaya nung makita niya na hindi ako tinatamaan, tumakbo na rin yun. Tapos yun, pagtakbo niya, doon na siya pala nag-stay sa post.
takbo naman kami nung katim ko na ano, yung kaplaton ko. Tapos, yun na, yung dalawang gunner ko na yung 60, pinabira ko ng pinabira yun yung ano, yung post. Sabi ko, tirahin nyo. Sabi ko, i-cover pa rin niya, papasukin ko kako. Pag, nung nanon ako sa kaligitnaan, pinutukan kami. Siguro nakita ko na yung dalawa na puputok, cover fire lang. Pinutukan ngayon kami, ngayon nakaano ako sa isang puno. Tama-tama may puno pa na isa doon sa gitna. Doon ako nagtago. Di ako ngayon makalabas-labas kasi inanon na ako nung 60 caliber. Yung dalawa din, kasi nung pumutok na yung ano, di na rin makapaputok. Sabi kasi, i-cover pero niya ako, tapos papasukin ko ako itong post. Hanggang doon na, tinamaan ako. Saan tama? Dito sa likod ang tama ko noon. Bali, dito yung dito. Bali, naputol nga yung dalawang ribs dito eh. Nung tinamaan, Nung tinamaan ako, sabi ko, nung pagputok, biglang uminit yung likod ko. Sabi ko, uy, may tama ako ah. Pag anong, uy, sabi ko, may dugo. Pagkawa ko, sabi ko naman sa dalawang tirahin niyo ako yung post. Tapos yung isa naman yung isang kabats nila, na private din, pero na-rescue ako. Sabi ko, huwag ka dyan ako dumaan kasi nandiyan nakafocus yung kalaban, yung putok ng kalaban. Dalawa tuloy kami na ano doon. Nung inihira niya ako, pinutok na naman siya. Dito rin yung tama noon. Tuklap ito. Sabi ko, kasi sa'yo na huwag ka dyan dadaan. Dahil nandiyan yung sentro ng kalaban eh. Yung putok. Hindi, gano'n na nangyari. Hanggang, sabi ko, sige, cover fire kayo. Tirahin yung post. Atras na ako. Kahit nga, grabe na yung tama ko noon. Pero medyo kung saan, malakas pa ako. So, pero makakuman ka pa rin. Hindi na. Makakuman pa ako. Yun ang ano ko doon. Sabi ko, huwag niyong hayaan na ano. So, di yung ngayon yun si Sergeant Colarosa, yung team leader, yun ang hindi ko na pinatigilan doon sa dalawang gunner ko. Sabi ko, huwag yung tigilan para maka-atras ako. Pag naka-atras ako, yan si Sergeant Colarosa, kinuha na ako, kami dalawa na yung kasama na na-wounded, hila kami ngayon doon sa baba. Dalawa na kayo? Dalawa kami na ngayon, tuloy may tama. Sabi ko, sige. Sabi ko, kayo pa, huwag niyong alalayan ako, huwag nyo rin yung palaban, makasundan tayo. Hanggang makalapit na kami doon sa tropa. Pero yung baril ko, di ko talaga rin binabitawan. Dala-dala ko pa rin. Ang naiwan lang sa akin doon, yung backpack ko. Yung backpack ko pa naman, ang dala ko noon na basic load, na nandoon sa backpack, na one basic load pa yun, na bala. Pero hindi na kuha yan. Ang problema doon, hindi nung pag-withdraw sa akin, hindi man pala nila kinuha yung backpack. Kasi hindi ko naman kaya nga, tinagal ko na yun. Hindi man pala kinuha nung ako, yung palaban. Parang na-donate mo yung one basic load doon? Oo, one basic load yun. Pero yung mandala ko noon, dala ko pa hanggang doon sa pag-withdraw ko, hanggang sa makakami sa tropa. Pero yun mo, inabot kami ng, sabi ko nga, 56 hours bago kami na-rescue. May tama na ako noon, inabot kami ng 56 hours. Kasi one day pa lang. First day pa lang? First day ng putukan, may tama na ako. Tapos na-rescue kami pang 3 days. Nung pang 2 days pa lang, nag-isip na yun si Major Calayo. Sabi niya, yun, nag-ano na siya ng suicide force. Nagbuo. Ngayon, sabi niya, paano ito makakapasok kung
pumunta yung doon sa akin yung platoon leader, yung mag-lead doon sa suicide force. Sabi ko, "Kanya, Master, saan ba yung pinindaanan?" Sabi ko, ganito, kasi walang ibang dadaanan kundi dito lang sa dinaanan namin. Hanggang marating nyo yung post. Yun, basta yung pangatlong araw yung pangatlong araw na yun, na nung gabi, pag-suicide force nila na ang dala nila, lahat, ang alam ko, lahat na lang yung 60. Yung nag-suicide force noon, doon sa sa puno. May iba ka na nun? Kami noon na may mga tama, naiwan pa. So, sila yung noon, suicide force. Basta yung nung gabi na yun, nung madaling araw, ginapang na nila yun, yung kampo hanggang doon sa makapasok nila. Tama-tama, pag pasok nila doon, kung sa siguro, baka pa-withdraw na rin yung kalaban na alam nila na, siyempre, pag ranger na takot nga sila Pero kayo talaga ang pinakaunang umakyat doon? Kami ang pinakaunang umakyat yung plato namin. Yung sa Puno Mahaji? Oo, doon sa Puno Mahaji. So, ganun siya kahirap kasi post pa lang, unang post pa lang, undid-undid na kayo. Talaga, first day pa lang, wounded na ako. Pero inabot pa kami basta inabot yun ng 3 araw o 2 gabi. Nung inabot kami doon na may mga tama na kami. So, doon lang kayo sa area na yun? Doon lang. Hanggang, minsan nga, binabato na lang kami ng mga sardinas nung kalaban namin. Nung, na sardinas, lata ng sardinas. Siguro, wala na silang pang, granada. Binabato na lang kami ng sardinas. Pero hindi kayo matamaan sa... Wala, hindi mo kami maano ng Ang nakagrabe lang sa amin, yung sniper lang talaga. Pero dikitan na kayo sa kalaban? Dikitan lang. Sabi ko, ang distance namin, siguro mga 15 meters lang eh. Pero anong posisyon? Ganito ang posisyon namin. Basta, ito sila. Nandito lang kami sa babang ito. Kaya mahirap, kung iisipin talaga, mahirap talaga ang akyatin. Sa kaunang-una, itong na to, portion na to, mga 10 meters siguro yun na lahat ng kahoy doon, pinutol nila yun. Pinalis talaga nila. Kaya pag ikaw ang papasok doon, kitang-kita talaga kayo. Hindi ka basta-basta makakapasok doon na hindi kayo makikita talaga. So, grabe din. So, 56 hours, sobrang sakit na yun, Master. Ano ang pakiramdam mo? Sa 56 hours ka. na-wounded na ako. Ngayon, pagka-wounded ko na yun, sa totoo lang, hindi man lang ako uminom ng tubig. Kasi may tubig ako, kahit yung ko noon, yung magdura ka, di ka na makadura kasi malapot na talaga. Hindi talaga ako noon nagiinom ng tubig. Ang ginagawa ko noon, yung grabe na, dampi-dampi lang. Dampi-dampi lang talaga yung tubig ko. Bakit? Kasi pag uminom ka ng tubig, baka yung dugo ba, biglang bubulwak yung dugo. Kaya hindi talaga sabi ko, hindi talaga ako noon uminom ng tubig. Pero first aid na yung ikot mo? Ang ginawa ko noon, nung first aid ko, basta yung damit ko, yun ang pinunit ko na yun ang pinagtali ko dito sa ko. Kasi wala pa kayong medic? May mga medic ba kami noon? Pero wala man swero. Kaya nung siguro na yun, na doon na naka-lesson learned na dapat lagi may dalang, maturuan talaga yung mga medic natin na magdalang swero, turuan kung paano magtusok. Kasi mahirap talaga yung pagdating sa encounter na tulad nangyari sa amin noon na 56 hours. Kung mahina ang loob, baka ay mamamatay. Siguro ang namatay doon sa amin noon, mga 20 yata. Ang namatay sa inyo? Ang namatay sa amin. Tapos yung wounded namin, siguro, mga pag-estimate ko, mga 30 siguro yun din, maliban ng patay. Kasi yung puro kasi yung sa sniper,
Tulad yung isang, ay matapang-tapang din, sabi niya, sniper din ako. Dito ba ang tama, ano? Bunganga. Sa team mo, Master, ilan ang patay? Walang patay sa akin, yun lang, nawundid, dalawa lang kami. Pero sa ibang grupo? Yun doon ang maraming kaso sa sniper kasi sila eh. Yung ibang platoon, di nila alam na may mga sniper pala doon sa naposisyonan nila. Anong unit yung nandun? Lahat lang kami under SRB. 9 company, 19 company. 19 company, 14 company. Ano pa ba yung isa? Tatlo kami. Company. Hindi ko naman yung isang kumpanya noon eh. So sa ano nyo, nung nagbuo na ng suicide team, walang kinuha sa inyo? Sa team ko, meron na sa mga ano. So, kung yung mga wala pang tama, yun ang kinuha na. Sino yung sa team mo na naging suicide team? Wala na. Sa team. Hindi ko maalala. Yun, may listado si ano, hindi ko na maalala yun. Ano kay Sarenke ba? Kasi hindi ko na maalala yung mga ano na yun. So yun talaga ang pinakaunang wound nila, pinaka-the worst na game. Noon kasi, nung nakapagano kung sa di ko lang nakapagyabang kasi ako nung nag-draw kami nung may anting-anting na yun na hindi ako tinamaan, nakapagyabang ako. Sabi niya, yung imay na yun? Oo, nung time na yun, sabi ko, bilisin di service, wala pang tama. Gusto sabi ko eh. Kaya sabi ko, di pala pwede magyabang. Pagdating sa mga ganong ano, di ka pwede magyabang, no, ganito. Parang meron sa akin na sabi ko, dahil bisin di service, wala pa akong, hindi pa ako nasugatan. Yun pala, doon pala ako tatamaan. Kasi yun na nga, parang nagyabang ako ba? So, yung kalaban ko, ang dami nang tinamaan doon sa amin. Nung nakipag-draw ako, wala ba akong anting-anting. Parang yun, may anting-anting. So, yun yung continuation na hanggang sa binuo na lang yung suicide team talaga. Kaya yun nangyari, basta yung pangalawang gabi na, sabi na noon ni Major, ano talaga, wala man tayong magagawa. Kung hindi talaga, ano tayo nito sa suicide force, kasi unang-una, para tayo makalis dito, ang dami natin wounded, ang daming patay. Kung hindi tayo magbubuo nito, paano tayo makalis dito? Kaya yun ang ginawa niya, nagbuo siya ng suicide force para kung sa ano, irasap yun, basta pag-aakat dun sa taas, putok sila ng putok lahat. Bunker to bunker. Kasi kampo yun. Kampo. Talagang pinutokan lahat ng ano doon. Hanggang sa nakuha yun. Hanggang nakuha nila, yung tama-tama, pagliwanag, wala na yung tropa, wala na yung kalaban doon. Tawag na yun siya, okay na, nakuha na namin yung ano. Sino? Padala nyo kami dito ng, Chinsu. Para iputol itong lahat ng kahoy para makalapag yung, para ma-rescue itong mga wounded. Doon yung nabilor si ano? Doon yung nabilor si Master Kurig. At saka si Captain Dila. Pero, baka hindi na ako magkwento kasi mahirap na kung bako. Si Master Kurig ang Hindi naman ako. nabilor doon, di ba? Yung dalawa lang na yun. Si Master Kurig ang nabilor talaga doon. Sa suicide team. So, yun yung talaga, Master. Pero kung hindi, dahil sa akin noon, wala man gumagalaw doon. Ganun ba? Kasi akala ko noon, yung laban dito, saka yung laban doon, parehas din. Kaya yung tapang ko, ganoon ba nang ginawa ko? Basta ako nakarinig ng putok, gusto ko, diretso. Di talaga ako yung paawat dyan na So, ikaw talaga naghirap talaga doon? Ako ang naghirap doon. Yung team ko, yung platoon ko ang naghirap doon. Pero, wala ka akong magawa kasi unang day pa lang, na-wounded na ako. Pero yung pagka-wounded ko na yun, after noon, parang kung sa parang wala nang gumagalaw. Sabi ko,
na pumunta man lang doon sa yung pinuntahan namin na para mapasok yun. Kung hindi yun nga, pinatawag ngayon yung lahat ng official doon na kasama namin, pinatawag niya, hindi ganito, kawa tayo ng suicide force para maibak natin itong mga na to, makuha natin yung kampo, maibak natin itong mga patay sa kayong wounded. Kung hindi yun makakuha, marami talagang mamamatay doon sa amin. Tulad sa akin, ang amoy ko, di ko na rin kayang amuyin eh. Yung amoy sa sugat mo? Yung amoy sa sugat ko, di ko na kayang amuyin sa baho. Pero mo 56 hours na yun. Di ko na talaga kayang amuyin yung yung amoy ko. Pero ano yun, Master? May namatay doon na dahil hindi na-rescue, dahil sa sugat, lumala? Meron nga yung doon na maliit na yung sugat na namatay. Siguro sa nervous lang siguro yun. Pero ikaw talaga, grabe yung case mo. Pinipilit mong ayaw minom ng tubig. Ako talagang sabi ko nga, nung na-wounded na ako noon, akala ko nga talaga mawawala na ako. Pero dahil sa panalangin, umingi ako sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay. Kasi unang-una noon, yung isa kong anak, kasi nag-isa lang yung anak ko eh. Ano pa lang yun, ang 3 years old yata yun. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pangalawang buhay para magabay ko yung anak ko. Hanggang sa paglaki, hanggang makatapos, hanggang sa... Kaya nga sa ngayon, nagpasalamat ako na yung anak ko nga, tapos na rin, nakagraduate na, nakapag-asawa na. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil yung binigay niya sa akin na pangalawang buhay, pinahaba niya ng pinahaba. Pero noon, nung time na yon, nung na-wounded ako, sabi ko, pag dumilim yung paningin ko, sabi ko, wala na. Pero, hindi ko talaga nakalimutan si Lord na manalangin talaga ako sa Kanya. 3 times yun. Nung 3 times na... Walang din. Panalangin ko sa Kanya, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pangalawang buhay. Yun, pagliwanag ng paningin ko, Lord, thank you. Pasalamat ako sa Kanya na alam ko na talagang ginanawa niya ako. Hanggang yun yung parang nabigyan ako ng pag-asa na, oy, Lord, salamat, mabuhay ako. Pero, never kang umiyak. Tumulong luha ko. Pero noon talaga, kasi ako hindi tumutulong ang luha ko noon. Hindi, sa tuwa. Hindi naman napagtulong sa luha. Oo, sa tuwa-tuwa talaga ako noon na yung Lord, basta grabing pasalamat ko talaga sa Kanya na noon, sabi ko nga, katikas pa ng puso ko noon, nung minsan nga may mamatay sa amin, sa mga namin, para hindi tumutulong luha ko eh. Pero ngayon, sa ngayon, nandito na ako ngayon, kasi yung mga bilan ko, mga kapatid ng misis ko, lahat sila nasa Christian. Bali, inimok nila ako na pumasok doon. Kaya sa ngayon, batang tulo talagang luha ko. Lumambot ka na? Lumambot talaga, iba talaga. Kaya sabi ko nga, yung buhay ko, inalay ko na rin kay Lord na sabi ko, Lord, nandito na ako, patawad sa nagawa ko rin noon, kung ako kung kasalanan man yun. Pero sabi ko nga, trabaho yun eh. Pero humingi pa rin ako sa Kanya ng tawad. Kasi noon, sabi ko, noong panahon na nandiyan ako sa servisyo talaga, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako, Lord, 10 na mamamatay. Na mapapatay ko kahit kunin mo lang yung buhay ko, sabi ko sa Kanya. Sabi ko, kaya yun ang pinagiging ko sa Kanya ng tawad kasi hindi pala dapat pala yun. Hindi ka magkota sa Kanya kasi si Lord nag-aano naman sa atin eh. Kung sa ano, basta yun ang maidagdag ko lang, yung lalo sa mga bago ngayon na wag tayong magmalaki sa kung ano man ang mayroon tayo kasi lalo na pagdating sa operasyon,
na tulad sa akin nung nagmalaki ako na yun nga, na yung nakipag-draw ako noon sa may anting-anting na hindi ako tinamaan. Hindi pala pwede yun. Kung sa ano, binigyan na inano talaga ako ni Lord na hindi ka pwedeng magmalaki kasi ako lang ang pwedeng tawag nito, kung ano ang gusto ko, yun lang ang dapat ang mangyari. Kaya yun ang maipapayo ko sa mga ano natin, huwag kayong masyadong magmalaki sa sarili nyo, kung ano man ano, lalo kahit yung may mga anting-anting, kahit na may mga anting-anting, talagang tatamaan pa rin tayo, mawawala yan sa atin. Kasi si Lord ang pinakamaganda, kay Lord lang tayo humingi ng anting-anting, yun ang pinaka-the best sa lahat. Kasi siya lang ang may likha sa atin, siya ang may bigay ng buhay natin, siya ang dapat magbumawi sa atin. Yan lang, salamat. Sa mga kabataan ng mga sibilyan, ng mga gustong maglingkod sa bayan? Ako sa totoo lang, doon sa amin, palagi kong inihimok yung mga kabataan doon na pumasok sa sundalo. Lalo na yung mga katatapos ko lang ng mga ano, ng mga grade K-12. Pinagsasabihan ko yun, sabi ko, tingnan nyo, sabi ko, lalong-lalo na yung mga nakikita ko na walang panggastos yung mga magulang. Sabi ko, lalong-lalo na kako kayo, walang pasok kayo, walang panggastos yung magulang nyo. Pasok na lang kayo ng sundalo para makatulong kayo sa pamilya nyo. Unang-una, pag nag-asawa kayo, hindi kayo problema sa sarili nyo kasi mayahanap buhay kayo na kung sa ano, yung legal talaga na nabuhay, na pwedeng mabuhay yung pamilya. Kaya sabi ko, pasalamat nga ako lalo na sa pamilya namin. Ngayon, may marami na rin na, yung isa ngayon, Belor, yung pamangkin ko. Belor? Oo, yung si Nara, yung sa SF.